Pababakuran na ng MMDA ang yellow lane sa EDSA para matiyak na doon lang dadaan ang mga pampasaherong bus. Ang mga bus namang biyaheng probinsya, pinayagan ang dumaan sa mga flyover sa mga piling oras. Gayunman, kaninang umaga, problema pa rin ang usad pagong na daloy ng trapiko. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve? Mel, rush hour na ngayon, pero kapuna-puna na napakaluwag pa rin itong ating pinwestuhan sa southbound lane nito, Mel, ng east sa Quezon Avenue. Pero kanina, Mel, ay napakasikip ng daloy ng trapiko rito. Bigla lamang siyang lumuwag nung simula ng pumwesto yung mga traffic constable ng MMDA. Slow-moving naman itong northbound lane dito sa may EDSA Quezon Avenue. Mag-aalas 6 kanina, Mel, ng ating ikutan yung kahabaan ng Quezon Avenue, yung Manila-bound direction, maluwag. Pero yung papunta sa Quezon City Circle at pa-U-turn sa ilalim ng Quezon Avenue flyover, nako, pila-pila po yung mga sasakyan dyan. Sabi ng MMDA, Mel, mas mabuti na raw yung sitwasyon ngayong araw kumpara kahapon, pero tila hindi kumbinsido dyan yung mga nakausap nating bus driver, pati na yung kanilang mga pasahero na kanina sumakit pa rin yung ulo nung kasagsagan ng rush hour. Mismong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na ang nagmando sa trapiko sa EDSA Quezon Avenue flyover kaninang umaga matapos ulanin ng batikos ang traffic na nilikha ng pag-iigpit sa Yellow Lane Ordinance kahapon. Nung ulay maluwag ang daloy ng mga sasakyan, pero nang magsimula ng rush hour, usad pagong na naman ng mga motorista. Agad ikinasa ng MMDA mga traffic cones bilang tanda ng hati ng flyover at bus lane, pero nagtuloy-tuloy pa rin ang mabagal na usad ng mga sasakyan. Wala nang ginawang maganda yung mga yan. At marunong sila, wala naman silang alam dito pag sa trapiko eh. Kita mo yung ganyan, yung boss, yung private, kakaripas yan. Paano yung mga commuters? Walang kotse nang maasa dyan sa bus. Kung tutusin, hindi naman na daw kailangan pang maglagay ng mga traffic cones na gaya nito. Dahil malino naman daw yung linang nag-aatis sa pagitan nitong flyover at yung mismong bus lane. Ang kaso, sadyang meron daw talagang mga walang disiplinang motorista na kahit yung pagitan na lamang nitong traffic cones, dinaraanan pa. Kaya ang solusyon ng MMDA dyan, magkabit na lamang nitong mga tinatawag na wire mesh o parang fence para nang sa gayon masiguro na hindi na makakalabas sa bus lane ang mga pampasaherong bus. Simula rin ngayong araw, pinayagan na mga provincial bus na dumaan sa mga flyover mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Pero ilan sa mga provincial bus kanina, nagpilit pa ring sumampa kahit tapos na ang window hour. Natiketan tuloy. Familiar na sir, pero galing nga kami probinsya. Hindi pa naman namin alam na bawal na pala. Ano yung nasa batas natin ngayon, yun lang din po kami. Sa obserbasyon ni Tolentino, mas bumuti raw ang sitwasyon ngayon kumpara kahapon. Pinapostihan na rin kasi nila ng mga enforcer mga U-turn slots sa ilalim ng Quezon Avenue flyover. Mas iigi pa raw ang sitwasyon sa sandaling maplansya na ang organized bus route system dispatching. Sobra-sobra daw kasi ang dami ng mga bus kumpara sa pasahero. Target ding mawala sa kalye ang mga kolorum. May operation din tayo ng kolorum ngayon. Aayusin namin yung dispatching system sa Fairview, sa Alabang, sa Monumento at sa Baclaran. Nang sa ganun, hindi sila sabay-sabay dito. Wala na sigurong magrereklamo nun. Ang nakikita ko rito pag wala nagbabantay, lumalabag na sila. Operasyon lang ng mga bus operators at sa hanay naman namin, siguro strict implementation. Patuloy na inaaral ng MMDA kung nakatulong o nakalala sa daloy ng trapiko ang pag-iigpit sa paggamit ng bus lane. Muling inurasan ngayong araw ang biyahe sa bus mula Monumento hanggang Ross Boulevard na karaniwang tumatagal ng 1 oras at 20 minuto. Mel, ang payo ng MMDA sa mga pampribadong sasakyan, sakali po na makaranas kayo ng pagbibigat ng daloy ng trapiko dito sa EDSA, gamitin niyo po yung mabuhay lane at yan ay nagsisimula sa may bahagi ng North Avenue. Bukas, Mel, ay magpupulong ang MMDA kasama nila yung mga bus operator para nang sa ganon ay bigyan sila ng kaliwanagan kaugnay sa ipinatutupad na Yellow Lane Ordinance dito pa rin sa EDSA para nang sa ganon wala na raw maging question sa sandaling simula na ang paniniket sa darating na Biyernes. Mel. Pero teka, Steve, paalala mo, ano nga yung mabuhay lane, Steve? Mel, yung mabuhay lane, yan yung parang shortcut na nagsisimula sa North Avenue. Pwede kang, kung ikaw galing ng EDSA North Avenue, pwede kang kumanan sa West Avenue, dire-diretso yan. Pwede kang umikot hanggang palabas ng Timog. Pagkatapos dadaan ka ng Tomas Morato, pwede ka na dumiretso ng San Juan.
Pwede ka na dumiretso ng Mandaluyong at hanggang Makati. So in short, kung gusto mong iwasan yung mabigat na daloy ng trapiko dito naman sa EDSA, pwedeng magandang alternatibo yan, Mel. Good luck to you kasi matraffic din doon eh. Maraming salamat sa'yo, Steve Dailisan.